TunePocket.com. At ito pong National COVID-19 Vaccination Program. At ang itong Department of Health, pati na itong National Task Force Against COVID-19, clarify nila na yung pong mga specific na detalye kaugnay sa allocation, pati na yung rollout. Alam niyo ba kung ilan ang i-roll out natin na bakuna galing sa China, yung Sinovac? 600,000 donated ito ha. Yung pong detalye ng allocation, pati yung rollout, pinag-aaralang mabuti. At inaantay natin yung official na rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group. Pati na yung approval ng IATF. Katunayan po, kanina, nag-umpisa kaninang mga alas 10, may meeting po yung IATF. At kasalukuyan pa, habang nagsasalita tayo ngayon tuloy pa rin. Hindi nga tayo makapag-participate kasi meron tayong live broadcast. At ito pong DOH, yung NTF, kinumpirma na yung donated vaccines na darating within the next couple of days. At magkakaroon ho tayo ng seremonya dyan sa Villamor Air Base sa Pasay City. So, abangan po ninyo yan. Tayo ay magiging-coordinate ang pamahalaan natin dyan sa People's Republic of China Embassy sa pagdating. Alam nyo, kahit anong sabihin ng mga kritiko, kaugnay dyan sa relasyon natin sa China, kesyo daw, bakit daw tayo masyadong nagdi-defer sa China, hindi raw tayo nagpuprotesta, hindi naman totoo yun. Yung arbitral ruling, basta sila lumabag doon sa international law relative to the use of the international waters, ay talagang nagpuprotesta tayo doon. At yan naman si Secretary Teddy Boy Locsin, sabi niya, Jesus Maria Jose, palagi tayo nagpuprotesta. But, alam nyo, kahit na ganyan, hindi naman ibig sabihin, kaaway na natin. Kasi, gaya ng paulit-ulit na paliwanag natin sa inyo, merong sa isang bahagi, hindi tayo nagkakasundo, pero maraming bahagi naman sa paksain ng lipunan, sa pag-share ng intelligence, sa pag-share ng economic benefits, pag-share ng pakikilaban sa rebelyon, mga terorista, mga kriminal, mga pirata, mga drug lords, magkakasundo tayo dyan. Yan po ang ginagawa natin. Kaya kahit anong sabihin nila, hindi po totoo yung mga sinasabi nilang takot tayo. Hindi. Ano ba tayo matakot? Pilipino matapang. Marunong lang tayong dumiskarte. Taktisya ng mga Pilipino Yan, si Presidente, number 1 yan. Mahusay talaga yan. Anyway, ano ba ito? Second half na ba ito? Second half na ba tayo? Di ba? Alright. Ito pong Sinovac. Sa report pong tinanggap ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, sabi po ni Secretary of Health Francisco Duque, yung pong Sinovac ay merong 100%, tandaan nyo, 100% efficacy rate sa pag-prevent ng severe infections. Hindi lang 50%, hindi lang 60%, hindi lang 70%, hindi lang 80%, hindi lang 90%, but 100%. Pag kayo'y nadapuan, halimbawa, severe, wala, talo yung coronavirus. Pag meron kayong Sinovac na bakuna. At ito raw po'y naprubahan clinically na nakaka-reduce ito ng symptomatic
and asymptomatic cases. At kayo ay mabibigyan din ng prevention na ma-ospital, lalo na kung mga maluluba yung sakit nyo ng coronavirus. And necessarily, if you can prevent this kind of circumstances, you reduce the number of deaths. Hindi kayo mamamatay. Kaya yung pong Sinovac, nabibilang po siya dun sa grupo na nagbibigay ng 100% efficacy or effectiveness. Kaya, huwag niyo pong kalilimutan yon. Katunayan po sa ibang bansa, sabi nga ni Presidente Duterte, yung mga healthcare workers nila, tinurukan ng Sinovac. Kaya sabi ni Secretary Charlie Galvez, talagang sabi niya, I'm vouching for Sinovac safety and efficacy. Lalong-lalo na nga, ito yung inaprubahan ng ating Food and Drug Administration. Hindi po ba, pinaliwanag yan ni Dr. Eric Domingo na talagang yung mga clinical trials nila, nagpapakita na talagang safe. Katunayan, hindi po ba, yung si Presidente ng Indonesia, si Joko Widodo, hindi po ba nagpaturok? Yung pong Hong Kong Chief Executive, yung pong babaeng leader nila ron, si Carrie Lam, nagpaturok din ng Sinovac. Kaya sabi nila, pati si Presidente, o sige, pag nandyan na yung bakuna, yung tayo, kami, mga nandyan sa gobyerno, matataas na opisyalis, magpapaturok tayo, magpapabakuna po tayo. At sabi naman ni Secretary Roque, kahit na yan si BP Leni, welcome siya na sumama sa mga cabinet officials na magpaturok. Kasi papasok siya dun sa edad na 18 to 59. Hindi pa naman siya senior citizen. Siguro mga 57, 58 si BP Leni, kung hindi tayo nagkakamali. Kasi hindi pa ba yung Sinovac? Sa ngayon sa FDA, yung mga nakita naming dokumento, yung mga pinadala sa aming materyales, sinasabi doon na ito talagang effective to. Doon sa edad 18 to 59, meron na silang clinical trials doon. So walang kaduda-duda yon, mas very safe. Pero pagdating doon sa 60 and above, hindi pa sila tapos doon. Kaya sabi nga natin, wag muna dyan sa mga may edad na 60 pataas. At ganun din sa 17 and below. Kasi meron pa sila mga clinical trial. Kaya nga sabi pa rin ng FDA, pati na yung mga health workers na talagang nasa frontline ng mga sila ang gumagamot dun sa may sakit. Huwag muna yon. Pero yung mga iba na hindi naman nasa frontline, pero health workers, pwede. Yun po. Kaya huwag po tayo mag-alala. Kaya yung si BP Leni, you're welcome. Sama ka sa amin. At ito pong plano ng inoculation, a-approvean po ito ng National Task Force Against COVID-19 and the Department of Health. Now, meron pong payag si Presidente Duterte sa selebrasyon ng EDSA. Sabi ni Presidente, yung selebrasyon ng EDSA, kailangan ito ay maging daan upang itapon na natin, set aside, tanggalin, burahin ang mga hindi natin pagkakaintindihan sa isa't isa at tayo'y magsama-samang magtrabaho. Let's work together, sabi ni Presidente. Kaya nanawagan siya sa taong bayan. Kasama na siyempre yung oposisyon. Kailangan ang Pilipino, sabi niya, palaging maging vigilant. Palagi siyang alert.
Pag may nakikita siyang pagsalakay sa mga demokratikong institusyon, kailangan natin na i-preserve natin, panatilihin natin ang ating kasaysayan at kultura at panatilihin natin ang pagtatanggol sa karapatang pangtao. Sapagkat ang ating kasaysayan, sabi ni Presidente, our history has been shaped by the countless battles that the valiant heroes of our past have fought. Ang ating kasaysayan ay hindi lamang iginuhit. Ito'y kumbaga sa paggawa ng mga itak, mga weapons na pinapanday. Talagang hinubog po yung ating kasaysayan sa mga marami ng pakikipaglaban, pakikipagdigma ng ating mga bayani ng mga nakaraan. At kahapon nga, pinagdiwang yung anibersaryo ng People Power Revolution na ito naman daw ay inspirado ng katapangan at kabayanihan ng mga nagbigay ng at nagtrabaho lumaban upang makantam natin yung ating kalayaan laban sa mga dayuhan. Kaya sabi ni Presidente, habang pinag-iisipan natin kung ano bang relevance nitong EDSA, selebrasyon, kailangan tayo ay patuloy na umasa na marating natin yung pamumulaklak ng ating mga pinagsamang pangarap para sa ating bansa. Ang sabi niya. O yun din ang sinasabi ni BP. Mabuti naman. O BP Lenny, ngayon, I will commend you for saying this. Sabi mo, dapat ang mga Pilipino, magkaisa sa pandemic, concentrate on democracy. Tama lahat ang sinasabi mo, except that you have to apply it to yourself as well as to the opposition and the critics. Sama-sama tayo, pero gawin mo. Alam mo, madaling magsalita. Nawagan ka ng pagkakaisa. Pero kung kayo mismo, sinisira nyo yung pagkakaisa sa pamamagitan ng mga pagpapalipad ng mga pahayag na sumisira dun sa mga ginagawa ng pamahalaan at pati sa mata ng mga tagalabas, pinapakita nyo na mali ang ginagawa ng Administrasyong Duterte at ito ay lumalabag sa karapatang pangtao at ito di umano hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng tao sa panahon ng pandemya. Pag ganyan ang mga pinapahayag nyo sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, paano tayo magkakaisa noon? Tapos mananawagan kayo ng pagkakaisa. You have to walk your talk, ika nga. Hindi lang pa pwedeng salita, kailangan sa gawa din. At yan, tama ka dyan nung sinasabi mong ito ang halagang aral sa EDSA. Kasi sa EDSA, nagkaisa po yung mga kontra kay Marcos. Yung mga nandito sa Metro Manila, gaya ng paliwanag natin sa inyo. Yung mga nasa probinsya, mga magsasaka, mga mangingisda, wala naman sila rito sa EDSA nung maganap yan, di ba? Kaya nga yung mga historia natin, sinasabi, hindi, actually yung EDSA Revolution, that was an elitist revolution. Hindi yung kumakatawan yon sa mga taong bayan. Dahil sabi, yung mga kontra kay Marcos, yung mga ayaw kay Marcos, nagkaisa sila. Di ba sabi natin, hindi mo naman magiging matagumpay kung hindi pumasok dyan si Enrile, saka yung RAM. Hindi po ba? But nevertheless, it was an event that led to the downfall of what they perceived to be a hated dictator and violator of human rights. Yun ang sinasabi ng mga kalaban. And triggered the assumption to the presidency of the wife of a former Senator Aquino, at yun nga si Cory Aquino. Yun naman talagang katotohanan ng EDSA. Kaya yung sinasabi ni BP Lenny na let us unite
I agree, let us unite. But do it. How do you do it? By supporting the projects of the government, by not peddling misinformation, disinformation to our public. After all, Vice Presidente naman ikaw, VP Lenny, you're part of the government. Dapat maging supporter ka. Sabihin mo, but I have the right to speak. Yes, you have the right to speak. Against what you perceive to be wrongs. O edi, sa totoo lang, you can always write the President. You can even always call him and express your sentiments. Mabait si Presidente, maginoo ito. Napakabait ng Presidente, kahit nakaaway niya, he is willing to welcome. Kita nyo, anong preba po natin? Hindi ba? Yung mga komunista, binigyan niya ng mga posisyon, ginawa niya mga cabinet members, yung mga left-leaning leaders. Yang si Trillanes, kahit na anong paninira sa kanya, anong pangalipusta sa kanya, pati pamilya niya isinama, tinawag siyang magnanakaw, tinawag siyang murderer, tinawag siyang corrupt, lahat na yata tinapon sa kanya. Anong ginawa ni Presidente? Wala. Hindi niya dinimanda eh. Sinasabi niya lang na huwag kayo maniniwala dyan kasi, nako, bebenta kayo niya sa demonyo. Yun lang yung kanya. At meron din naman siyang karapatan, ipagtanggol ng sarili niya. Pero nunca, never he used the powers of the presidency to put this man behind bars to which he belongs. Deservingly. Wala. Kasi nga, itong taong ito hindi bingatibo eh. Naniniwala siya, abogado eh. Yan ang democratic rights ng bawat isa. Sige, okay lang yan. Bahala na kayo. O meron naman nung sinasabi yung kapatid niya. Itong si Baby Duterte. Na sa totoo lang daw, si Cory Aquino ang nagbigay daan sa karir politika ni Presidente Duterte. Kahit daw habang sinasabi ni Presidente Duterte na yung mga kamabaihan, walang kakayahan na maging presidente. Pero dapat daw pasalamatan niya na yung babae ang nagdaan tungo sa kanyang karir sa politika. Tama naman siya in a way. Yung pong sinasabi ng kanyang kapatid. Kasi si Cory Aquino, nung manalo po ang grupo ng Cory, yung kanyang nanay, yung nanay po ni Presidente Duterte, si Soledad, kapangalan po ito ng nanay ko, Soledad din. Si Nanay Suling Duterte, inalok niya po na maging alkalde OIC ng Davao. Pero tinanggihan niya, ayaw niya maging mayor. Sabi niya, kung gusto ninyo, edi kunin niyo yung anak ko, si Rodrigo. Pero hindi ako. O kaya, tanda nyo, si PRRD o si Presidente Duterte ang naging vice mayor initially. At pagkatapos, tumakbong alkalde at nanalo. Pero, alam nyo, kung, excuse me, kung si Mayor Duterte at that time, kahit na binigyan mo ng daan tungo sa buhay politika, kung ito'y mahina, wala. Hindi itong mananalo. Hindi ito magiging alkalde for 22, 23 years. Mandalit sabi, he became what he was and is because of his qualities as a leader. He showed his political will. He showed his integrity. He showed his honesty. He showed his
expertise and experience in governance. He showed his guts to fight the rebels and the criminals and the drug lords in his city. Kaya, naging legend at naging ultimately the president of the land. At alam nyo ba kahapon, yung selebrasyon, ito naman ang kakaiba. Di ba dapat? Yung mga dati, yung mga previous celebrations, ang panahon ng Cory and subsequent to Cory, panahon ng Ramos. Hindi ba? Ano ko, daming tao doon, daming nagse-celebrate. Meron din mga nagpo-protesta. Pero kahapon kakaiba, alam niyo ba kung bakit? Aba, may motorcade 300 sasakyan, 500 na nakamotorsiklo. Inukupan nila yung daan dyan dyan sa EDSA nga nagpunta sila sa Quezon City Circle. Alam niyo ba kung sino yung mga yun? Aba, yun ay motorcade para kay Inday Sara Duterte. Nakalagay, Run, Sara, Run. Run, Sara, run. Digong is on his way. O, hindi ba yun yung kanta? Run, Samson, run. Delilah on her way. O, ito naman siya. Run, Sara, run. Digong is on his way. Hindi ba yung Duterte? Yun ang nilunsad natin sa programang ito at nag-take off na nga eh. Nakakalula na nga, ang bilis. Parang trend, yung bullet train sa Japan. Talagang dire-diretso. Ang lakas. O pero, sabi nga natin, kay Sera, what will be, will be. Mamaya, meron tayong i-discuss tungkol dyan. Sa Duterte. Kasi may bago na namang tandem na lumalabas. Anyway, puntahan muna natin yung mga komentaryo. Ito namang Commission on Human Rights. Yun daw mga Pilipino. Kailangan ipagdiwang ang People Power Revolution. Pero, kailangan daw ay maging discerning tayo. Pag-aralan natin kung sino ang gagawin nating susunod na presidente maging mapanuri. Ako naman agree dyan. Kung yung mapanuri lang, totoo yan. Pero mga sambayanan, sabi ko ng CHR spokesperson nila, itong si Jackie Ligia. Sa yung kaalaman, nanunuri na matagal nang sinuri ng taong bayan itong magiging susunod na presidente. Alam na nila kung sino gagawin nilang presidente. Ang mga choices nila, siguro, 1 or 2 lamang. Maraming gusto maging presidente, pero ang mga Pilipino, alam niyo naman. Tinitingnan nila kung sino ang yumakap sa kanila. Tinitingnan po nila kung sino ang kumalinga sa kanila. Sino ba ang tumugon sa kanilang pangangailangan? At kaugnay po rito, ipapakita natin sa inyo. May lumalabas na bagong tandem. I-focus po natin. Tingnan nyo ito. Nakikita nyo po ba ito? Go Digong Tandem revs up for 2022. Alam nyo, doon kasi sa Surigao, nagbanggit si Presidente. Ang aking Presidente, aking choice ay si Senador Bongo. Kaya ngayon, eto na. Lumalabas ngayon na si Christopher Bongo ay maaari din na tumakbong presidente. At ang vice-presidente niya ay si Presidente Duterte. Kasi yung una nating nilunsad ay Duterte. Sara Duterte for President, President Duterte for Vice President. Nag-take off na ho yan. At kita nyo naman, yung Sara, kasama na yun. Pero ngayon, dahil nagsalita hindi ba sabi ni Presidente, ayaw ni Mayor Sara, ayaw ko rin na tumakbo yan. Ako, napakahirap. Masyadong madumi yung politika rito. Batang-bata pa yung anak ko. 42 lamang. Kung maging presidente yan, 48 lamang.
O sobrang bata nga naman. Ano na ang gagawin niya after the presidency? Sabi niya, hanap tayo ng iba. O mukhang sa pananaw niya, o ito na lang si Bongo. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ba palagi natin sinasabi sa programa natin, itong minenos nila na aid, di umano lamang ni Presidente nung ito'y maikwento o maipahayag na tatakbong senador. Di ba minimenos nila ito? Pero kita niyo naman, nag-number 3. Dati 24 siya sa survey, umakyat ng umakyat. Kaya ako nga, iniisip ko mag-number 1 eh. Pero nag-number 3. Ang nag-number 1 si Cynthia Villar. Pero nakita nyo, after he was elected Senator of the Republic, hindi ordinaryo po yung ginawa niya. Marami siyang panukalang batas, napakahalagang batas. Trinabaho niya bilang senador, masipag, umaten sa committee, sa mga pag-i-introduce ng mga bills. In addition to that, maniniwala ba kayo, inaalalayan niya pa rin si Presidente Duterte sa kabinete. Palagi ho siyang nakakasama namin sa mga cabinet meeting. Sa mga lakad ni Presidente, palagi pa rin siyang kasama. Kaya napakaganda ng kanyang relasyon kay Presidente. At nagagamit niya bilang senador. At pagka senador niya rin, nagagamit din ni Presidente dahil pag mayroong mga priority bills, o siya ngayon naghihilaya sundo sa mga senador. Hindi lamang yan. Kung mapapansin nyo, kung nagbabasa kayo ng dyaryo at nakikinig sa balita, nanonood sa TV news, araw-araw nandun ho ang Christopher Bongo. Bakit? Kasi maliban pa sa pagkasenador, maliban pa sa pagtulong niya kay Presidente Duterte sa executive, siya po on his own, umiikot, nagbibigay ng mga ayuda sa kanyang sariling pondo sa Senado. Dahil siyempre, mga senador, may mga pondo para sa mga social projects, di ba? Ginamit niya yon. In addition, marami ho yung kaibigan na nagbibigay ayuda para ipamahagi niya. Yan. Kaya, nakita ni Presidente, okay ito. Pwedeng Presidente ito. Kaya ito ang gusto ko. Ayaw ng anak ko di kigo ko. Kaya go, go, go. Nakita nyo. Go Duterte. Di ba maganda? Pero, ganun pa man, si Christopher Bongo, senador, sinasabi niya, Sir, tawag ko sa akin, Sir eh. Lahat, tawag niya, Sir eh, sa amin, sa cabinet members. When he talks to every cabinet member, o kaya sa ibang opisyalis na mas nakakatanda sa kanya, palaging Sir. Sir ang tawag niya. Sir, ako gusto ko lang makaserbisyo sa publiko, trabaho lang. Gusto ko talaga si Sara tumakbo. Yun. So yun ho ang sitwasyon ngayon. Yung Duterte has taken off and has caught fire and the imagination of the Filipinos. Sinasabi nila na ito ang maaaring ipagpatuloy ang mga sinimulan ni Presidente Duterte, itong si Mayor Sara Duterte, because she has the competence. She has the integrity. She doesn't have entitlement, self-entitlement na tinatawag. She has the compassion. And she has the guts. But at the same time, ayaw niya naman. So here comes Bongo. Ayaw niya rin. Pero si Presidente naman, pwede yan. At least ngayon, meron na tayong dalawang pinagpipilian, di ba? Kung talagang ayaw ni Mayor Sara, kung hindi na magbagong isipan niya, kasi sabi niya, walang pagkakataon na magbabago isip ko sa panahon ngayon. Yun naman ang kanyang pasabali at this time. Pwede pa rin. Si Senador Bongo naman, ayaw niya rin tumakbo. Gusto niya lang serbisyo. Pero kung hindi tatakbo si Mayor Sara, di pwede na rin si Senador Bongo. Sinasabi niya, gusto ko lang serbisyo. Exactly. Kung gusto mo ng serbisyo, di tumakbo kang presidente, maging presidente ka. Di continue ng serbisyo. At the same time,
continuity rin ng legacy ni Presidente. Bakit kanyo? Sapagkat, biro nyo, aide po siya ni Presidente. How many years na? Almost 30 years, alam niya na. Kung ano yung paniniwala ni Presidente Duterte, nailipat na sa kanya. Yun din ang kanyang paniniwala. Kung ano naging estilo ni Presidente, yun na rin ang estilo niya. Kung anong katapangan ni Presidente, yun din, tumapang na rin. Kung anong malasakit, yun din siya. Nakikita natin. So, at the same time, nandiyan pa si Vice Presidente na Presidente ngayon, magiging busy niya. Whether si Mayor Sara o si Senador Bongo, pwede, continuity pa rin. Kasi ang pinag-uusapan continuity. Sino ba ang pwedeng ipatupad, ipagpatuloy ang mga sinumulan ng mga kabutihan, mga proyekto, yung mga build na yan, yung mga plant na yan, yung mga war against drugs, yung mga war against criminality, war against terrorists, ay sino pa? Hindi ba? Either si Mayor Sara o si Senador Christopher Bongo. Well, inabot na naman po tayo ng oras. So, pansamantala po magpapaalam tayo dahil Biyernes po ngayon, di bukas Sabado. Kanina alas 2 tayo nag-umpisa, alas 3. Bukas, 1:00 naman tayo. 1 to 2. At hindi lang po sa Facebook tayo lalabas, sa PTV4 din. Hindi po ba? Maliban pa sa RTVM, may PTV4 pa din tayo. So, kayo po ay magsuot ng inyong face mask, ng inyong face shield, at kayo po ay mag-observe ng 2 meter or 6 feet distance when you're out of your houses. And please wash your hands thoroughly and frequently every time na meron kayong pagkakat. And huwag niyong kalilimutan palagi yung pagiging malusog ang katawan. Be healthy. And that's very easy to achieve. Magkaroon lang tayo ng disiplina na mag-ehersisyo sa umaga, matulog ng at least 8 hours a day, magpabilad sa araw, uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain lamang, prutas, gulay, karne pwede na rin every now and then. Okay lang lahat yan. So, pag tulog naman kayo at nagising, itong gawin naman po natin, tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang lumikha, sino man, ano man ang pagkakakilala natin sa kanya. Salamat po sa binigay niyo sa aming buhay, sa pagdudugtong niyo sa amin sa araw-araw, sa binigay niyong biyaya, sa lahat ng blessings and bounties, pagkain namin sa araw-araw. At nakikiusap po kami na kami po'y akayin niyo sa wasto at tamang daan tungo sa kaluwalhatian.